Kinakabahan naman ako. Wait lang. Wait lang. So yun guys, may bad news ako. So we're trying their egg coffee daw. I fell in love with Sapa even more. So sobrang liit lang ng Sapa. Minsan nakakasalubong mo yung mga nakasabay mo sa bus. Anong kalasa naman ng curry natin pero may distinct flavor. Wow. Hi guys, welcome back to my channel. So it's our 4th day dito sa Sapa, Vietnam. And today gata ba talaga, iniisip ko kung mag-vlog pa ako kasi parang free and easy day ko lang ngayon, mag-chill-chill lang ako. Pero naisip ko hindi pa pala tayo nag-Moana Cafe, so maybe we can visit Moana Cafe. Tapos may katabi na rin dun sa Moana Cafe yung parang pet farm, Matt Pet Farm if I'm not mistaken. Parang meron dong mga alpaca, mga capybara. So, baka kaya pa ng oras natin. Sabi ko, tara, visit nga muna tayo doon. And then, let's see what will happen. Para gusto ko magpamassage, magpagupit, mag-haircut dito sa Sapa. So, tara, let's go! Titignan ko kung mag-grab bike ba ako or mag-grab car. Kasi kaninang umaga, ulan siya ng ulan. Buti pinatapos muna tayo ni Sapa ng mga itinerary natin, no? Sa 4th day na siya umulan. Pero actually, yung forecast from day 1 to day 4, maulan talaga siya. But day 4 lang siya umulan. And, ayan, tumila na siya. Pwede na siguro tayo mag-grab bike. Dito lang ulit tayo sa ating budget hotel, no? Sapa Glow Hotel. Tapos meron lang ako ditong bintana so nakikita ko kung maulan ba or hindi. May balcony tayo. Ayan, tumila na naman yung ulan. Let's go. So nag-check ako ng grab bike guys. Papunta muna tayo sa Matt Pet Farm. 22,880. So mga less than 50 pesos. This is our fit for today. Nag-short na lang ako kasi wala lang. Parang free and easy day lang naman natin para sa bahay lang. Parang ano lang, rest day. Rest day in Sapa. Let's go! Guys, nag-grab na lang ako kasi grab bike kasi malalapit lang naman, usually mga 5 to 10 minutes, tas may helmet naman and medyo mas mabagal sila mag-drive kaysa sa mga grab bike sa Thailand. Doon kasi mabilis mag-drive. Dito parang kaya naman. Nakarating na tayo. Roughly mga 7 minute lang na drive. Kapag mga less than 10 minutes, minsan nag-grab bike na ako kapag malapit lang. Pero pag malayo, yung mga pataas na, nag-grab car na ako kasi nakakatakot. But yan, nandito na tayo sa ating first stop, ang Matt Pet Farm. Actually, first time ko rin dito. Hindi pa ako nakapunta dito sa last naming Sapa. So, ganito yung itsura niya. Matt Pet Farm, Sapa. Hindi ko lang alam, may entrance yata dito. Pero magtanong tayo. Sarado pa ba? Actually, hindi ako sure. Ayan, dito bili tayo ng ticket. So, meron silang mga, okay, may combo. Opening time is from 8 a.m. to 6 p.m. Okay, I'll buy this combo. How much is this? 120 with ticket, free drinks, and 1 carrot. Oh, no end. No end. Or, okay. Drink, no carrot, no drink. Okay, but can I buy a drink inside? You buy 130. 120 or but 130 you have one drink and carrot. Okay, got it. So maybe I'll have 1 carrot first. So yun guys, pasok na tayo. So ang entrance is 100. Thank you. You can get carrot and drink over there. Okay, sure. 120,000 Vietnamese dong entrance. Tapos pipila kayo ng plus. Entrance plus drink or entrance plus carrot. Sabi ko entrance plus carrot para magpakain tayo ng animal. Tapos sabi ni ate, sabi niya mas sulit kapag drinks. Kasi yung carrot, 10,000 lang naman. Bili ka na lang dito. Yung drinks mas mahal. So binigyan niya pa ako ng tip. Meron pa silang pa or no, drinks or carrot. So sabi niya, mag-drinks ka na lang. So sabi ko, okay, sige. Entrance plus drink. Tapos bili tayo ng carrot. Ay, ang cute. Ayan guys. Matt Pet Farm, Sapa. Ang daming mga magandang IG-worthy spots dito. So, sige, punta muna tayo doon. Nasaan na yung mga capybara and mga alpaca? Yun yung highlight nila dito, yung mga animals. Wow! Okay. Anong meron dyan? Ooh, may overlooking view din sila dito. Sakto, magkakapi-kapi ka yung drinks mo. Tapos aesthetic dito. Wait lang, mamaya ko nakiklaim yung drinks ko kasi explore muna natin. Umaambon na naman kasi. Baka mamaya hindi na naman natin siya makita. Oh, wow! Ayan, malawak pala siya. Para talaga siyang farm. So, meron dong mga kulungan ng hayop. Ganyan lang yung vibe ng Sapa, no? Eh, ayun. Ayun yata yung mga alpacas. Ay, hindi eh. Hindi sila alpaca. Nasaan ba? Oh, actually, meron din silang mga ibang hayop maliban pala. Akala ko parang puro lang sila alpaca or puro lang capybara. Parang farm talaga siya na meron silang mga
Chicken. Chicken ba yan? Ayan, meron ditong mga kambing. Kambing ba to? No? Sila yung papakainin mo ng carrots. Dapat pala bumili tayo ng carrot. Sorry, wala akong dala mamaya. Bibili ako ng carrots, ha? Mag-explore lang ako saglit. Baka kasi umulan eh. Ayan, oh. Ano lang. Ah, mga pabo. Are you a pabo? Oh, parang ang sarap ng ganito kung meron kang farm. Tapos pagigising ka lang sa umaga na parang, okay, maglalakad-lakad lang ako. Pakainin ko lang yung mga alaga ko. By the way guys, ito yung mga tananim natin last month. Nagbulaklak na sila. And then, dito is, ano nga ba yung mga alaga namin dito? Ay, kanina nagsasalita sila ng sabay-sabay. Sayang, nawala, nag-camera shy yata. Okay, one more. 1, 2, 3, go. Ayan na. Ito na yung mga alpacas. Ang laki naman ng alpaca na to. Ayan o guys, kung gusto niyo makakita ng alpaca. Although sa Korea may ganito din, no? Ang lalaki nila. May pagkain ako. Mamaya, babalik ako. Sila yata yung papakainin ng carrots, mga alpaca. Wala eh, babalik ako mamaya. Ay, rabbit. Ang cute. Hello. Anong sila din yung carrots. Sino ba yung kakain ng carrots? Bakit may free carrot? Ay, may carrots. Yan guys, mga rabbits na iba-ibang kulay. Ayan guys, yung mga namit tayo ng mga Pilipino, pero nasa Barcelona na sila. Wow. Shoutout sa tatay niya, nanonood yung tatay niya. Ang lalaki ng mga capybara. So pag meron kayong carrots, saka sila lalapit sa'yo. Oh my God, ang cute. Parang nakakatakot. Hindi naman na. Medyo aggressive lang sila. Ayan o. Tara, bili na tayo ng carrots. Mamaya na ako magkakape. Bibili muna ako ng carrots. Parang gusto ko muna mag-feed ng mga animals. Ay, ano yun? Di ba hindi ko, ang cute. Ano tong tawag sa'yo? Ay, aso pala yan. Ang cute naman ng mga aso. Parang, di ba ang cute ng mga aso? Ba't ganyan yung tenga nila? Parang, huwag bigyan nyo daw sila. Lahat sila carrots yung kinakain. No? Kaya may mga bunnies doon. Nagtatampo na yung mga aso. Kasi yung pinapakain lang nila is yung ano nga ba to? Alpaca. Ah, capybara man sabi ko dito. Alpaca to the guys, no? Ay, pinapalabas nila. Ba't nila pinalabas? Yung guys, pinalabas nila yung mga capybara. So at least hindi lang sila nakakulong, no? Pwede silang maglakad-lakad, masyal-masyal. Saan kayo punta? Guys, umigay si mga alpaca, nandudura sila. Dinudura na isang. Ba't sila dumudura? Hi, Why are they spitting? Why? Siya yung dinuduraan, pero siya yung nagtatrabaho dito. Baka inaasaran niya kaya dinuduraan siya. Natatakot ako ipakita yung pagkain ko, baka kasi sobrang aggressive nila eh. Saan naman sila? Sige, pakainin natin. Minsan kasi pag marami kang pagkain, lumalapit sila eh. Lumalapit na siya. Hello? Kinakabahan naman ako. Huwag mo akong kagatin ha. Bibigyan kita ng madami. Yan. Perfect. Ah, tama na. Busog ka na. Bye-bye. Wala na. Wait lang ha. Isa-isa. Baka mag-away-away na naman kayo. Wait lang. Wait lang. Aggressive yun naman. Nakakainis naman kayo. Uy, parang nabigyan na kita. Ikaw naman. Tama na. Enough, enough. Ikaw naman. Hindi ka pa. This is yours. Okay, bye-bye, bye-bye. Nakakatakot naman magpakain dito. Kasi parang susugod silang lahat sa'yo. Nabigyan ko na kayo ha. Pakainin natin yung mga maliliit kasi wala silang kalaban-laban. Binubuli sila ng malalaki. Wait lang. Ikaw. Sino pa yung dalawa? Wala pa, no? Sino wala pa? Ikaw, di ba? Hoy, tapos ka na. Ito. Ikaw. Ay, hindi yan sa'yo yung isa. Hindi mo na pinapakain yung isa. Ito. Ayan, go. Hoy, wag mo na. Ito, bully itong isa ha. Bibili pa ako ng isang carrots. Parang marami pang hindi nakakain. Nung parang kulang yung isa. So, bili pa tayo. 10,000 dong lang naman. So, mga 20 plus pesos. Ayan guys, bumili pa tayo ng dalawa para maraming makakain. Guys, I have a gift for you. Tigiding. Here. Oops. Share.
Ayan, doon. Ayan, doon. Share kayo doon. Ang cute. Ito. Dyan. Ito. Kawawa naman to. Mag-share kayo. Ayan. Share kayo. Mag-aaway-aaway pa. Sige, grouping sa'yo. Isa. Dito naman yung kabilang group sa doon. O, dyan, sa gitna. Ayun, no. Wala, di nyo nakita. Okay na ba yan? O, by grouping sa'yo, nakakain na ba lahat? Sino pa hindi nakakain? Nakain ba lahat? Ayan, lahat naman ngumunguya sa lunch. Mga aso kanina pa sila nag-ano eh. Share na lang kayo sa isa. Uy, inihian niya. Bakit ka ganyan? Attitude ah. Oops, sa kanya naman. Tapos ka na eh. Ito naman sa isa, wala pa siya. Okay? Okay? Ano? Di ba nabigyan na kayo kanina? Nandiyan na naman kayo. Oh, kawawa naman siya. Bye-bye. So yun guys, may bad news ako. Yung ticket ko, nahuhulog yung ticket ko. Diba sabi ko mamaya na natin i-claim yung kape, ay yung drinks. Nahuhulog yung ticket ko, hinahanap ko, di ko siya makita. Sabi ko, ayaan na nga lang. Baka doon na daw tayo sa Moana Cafe, magkape. So, make sure lang na ingatan nyo yung papel nyo kasi yun yung kailangan nyo para pag-claim ng drinks, di ba? Hindi ko na siya ma-claim, but yeah, I think that's it. So, if gusto nyo magpakain ng mga animals, and then, ayun, maganda yung view nyo dito, and then, to see some alpacas, and have experience na makita ng mga farm animals, then I highly recommend, no, visit dito sa Matt Pet Farm. But proceed na tayo sa ating next itinerary, which is Moana Cafe. So, Moana, itong pet farm hanggang 6 p.m. lang. Ang Moana Cafe hanggang 7 p.m. lang. Wala pa namang alas 4, 3 something pa lang. So, lakarin na lang natin. Chinek ko sa map. 10 minutes lang na walk from Matt Pet Farm to Moana. So, lakarin na natin. Hindi naman nainit actually, ang ganda ng weather. Kasi umulan siya ng buong araw. So, malamig, misty. So, tara. Lakad tayo sa Moana Cafe. Doon na lang tayo magkape. But if ever may kayo, ayun yung mga drinks nila, yung mga naka-plastic. Yun yung mga free drinks nyo. Kasama sa entrance. So, pwede nyong pag-isahin na araw pala yung Moana Cafe tsaka tong Matt Pet Farm, no, kasi magkatabi lang sila. Kapag mag-grab, 3 minutes lang. Pag mag-walk, 10 minutes. Gusto ko sana mag-walk pero parang wala silang sidewalk eh. Kasi sige, sa gilid na lang tayo. Maglakad-lakad na lang tayo sa gilid. Go. La Branch. Alpaca. Ito pala yung mga animals nila. Goat, corgi. Yan, ang dami lang din mga smaller cafes, no, na hindi masyadong sikat. Pero, ang ganda rin ng kanilang mga aesthetics, no? Pag dito ka sa Sapa, parang kahit everyday ka, ang ganda rin pala. Kung ito yung pangalan, baka gusto nyo, May 01 Cafe Restaurant. Alam mo, parang gusto kong itry. Alam mo yun, parang bigyan naman natin yung chance yung mga underrated. Hello. Oh, parang ganda rin. What's your best coffee? Best coffee. Egg coffee? Egg coffee. Okay, I'll try that. Hot roast. Hot coffee? Okay. 1 egg coffee. 1 egg. And then do you have bread? No. Cake? Pastry? Guys, magta-try naman tayo ng egg coffee. Ganyan pala nila, ano, ayun, no? Ooh. Tapos ang nirecommend ni Kuya is hot daw. Sige. Bigyan natin ng chance. Kasi last time parang may na-try ako, hindi ko masyadong gusto. Pero ibigyan natin to ng chance. Sana masarap. Yay! Thank you! Guys, tignan mo, di ba? Ang ganda nitong nakita ko lang habang naglalakad ako. Tignan mo, wala siya masyadong tao. Pero ang ganda! Tignan mo yung cafe nila, meron din silang overlooking. Oh my gosh! Di ba? Ang ganda, my God! Tapos may overlooking ka ng bundok. Tsaka yung aesthetic ba, oh. Mga lokal lang yung mga nagkakape dito. Ang ganda! So guys, this is 65,000 Vietnamese dong. Ang concern ko lang, wala silang pagkain, no? I mean, ako, parang kung inilalagay ko yung utak ko as a business owner, ang ganda ng cafe mo eh, di ba? Ang ganda ng aesthetics. Parang somehow dapat mag-offer ka rin ng food, di ba? Kasi para dagdag sales, alam mo yun? Ano kaya yung, thought process ng mga nagka-cafe na focus lang sila sa coffee, no? For sure may reason sila dun, pero hindi ko na masyadong nagigets kasi sayang yung opportunity to sell more, di ba? Kaya nagtanong ako, wala kayong pastries? Wala daw. Pero guys, ang ganda. Di ba? Kaya sinasabi ko sa inyo, pag nagtitravel kayo,
Although, may mga nagre-recommend din naman ako, tapos marami din naman ako tinitignan ng mga recommendations online. Pero sometimes kasi yung mga spots talaga, ma-discover mo siya on your own eh. So, wag kayong masyadong parang strict or fixated kayo sa itinerary nyo na dapat ito lang yung puntahan natin. Be open to possibilities, to exploring more, and who knows, you can also discover, wait lang. Parang masyado palang short yung shorts ko. You can discover like super very underrated spots. But let's try there. Wait lang, picturean ko lang to kasi natutuwa ako. Guys, let's go! So we're trying their egg coffee daw. Sakto hindi pa ako nag-egg coffee dito kasi to be honest, may natry akong egg coffee before na hot. Hindi ko siya nagustuhan. Sabi ng friends ko, mas masarap daw yung iced egg coffee. But today, I'm giving it another chance. Kasi parang ang sarap nung pagkakaganon niya, di ba? So ganyan siya, oh. Merong malapot na, let's stir it. Pakita ko sa inyo, ang ganda. Oh, di ba? Yung texture. Tapos grabe ganyan yung view mo. Magkakape ka dito sa Sapa. Ang sarap! Sobrang ibang-iba siya sa na-try kong egg coffee. Kaya nagkaroon ako ng impression na hindi masarap yung egg coffee ng Vietnam. May 01, Tiem Cafe. Tiem Cafe May 01. Malapit lang siya sa Matpet Farm. That's why I'm telling you, go out, explore new cafes, new restaurants. Hindi ko 'to nakita sa online. Ang sarap mag-egg coffee. Baka favorite ko na yung egg coffee kung ito yung unang natikman kong egg coffee. Baka favorite ko na siya. Ang sarap pala ng egg coffee. I was drinking at the wrong places. So, I was drinking at the wrong places. 9.8. No joke. Gusto ko na nga 10 eh. Ang sarap ng cream, matamis na cream, tapos yung parang brewed na coffee, pinaghalo niya. Alam mo, creamy plus brewed. Akala mo weird, pero made my day. I love it. Guys, if makabadaan kayo sa area na to, hindi lang siya pansinin, hindi siya masyadong touristy, but oh my God. Best egg coffee for me so far. Tiem Cafe. Tiem Cafe. Sarap. My God, salamat Lord sa buhay na to, no? To be able to do this, kakape ka on a random Wednesday. Tapos ito yung view mo. Ang sarap ng kape. Guys, I'm so loving the vibe. Ayoko umalis. Hanggang ano ulit yung mukha na kape ng 7? Magpa-5 na. Tumambay ng isang oras dito, no? Isang oras na ako, pero ayoko pang umalis, alam mo yun? Parang 5 days ako dito sa Sapa, mas slow yung pacing ko, no? Mas na love ko talaga siya, no? Given na sobrang gaganda ng attractions dito, grabe. One of the best, no? In Asia, I could say one of the best in Asia. Sa mga attractions, mga pupuntahan mo, mga views. Pero yung mga simpleng ganito lang, kape-kape, tahimik. Tapos, ang mura ng Grab, ang mura ng pagkain, ang mura ng kape, ang mura ng lahat. Value for money. What more can I ask for? Parang tama ba English ko? I fell in love with Sapa even more, no? Love ko na siya before pa talaga. But I fell in love with this place even more. Na parang feeling ko, this is one of my favorite places in Vietnam, if not my favorite, no? Parang hindi ko kasi maisip ngayon kasi dami ko na rin napuntahan sa Vietnam na magaganda. Pero parang ngayon, parang Sapa yung pinaka-favorite ko, no? Ang chill, guys. Kailangan ko nang umuwi. Tomorrow pa naman. 5 days tayo dito actually. 4th day pa lang natin today. Actually, kung may option pa ako, kahit 2 weeks, no? Tapos chill-chill ka lang dito. Wala lang tayo mga trabaho sa buhay. I really recommend, guys, consider visiting Sapa. Sana lang masyempohan nyo yung magandang weather kasi I realize malaking factor yung weather, no? Ngayon na umuulan siya minsan pero hindi mainit. Ang ganda ng vibe. So, nag-a-add yung weather sa vibe, no? Nagpunta kasi ako dito, winter, parang puro lang fog yan. Magkakape ka dito. Magandang vibe kasi malamig, kasi kape-kape. Pero puro foggy. Yung kasi kita mo yung ganda ng mga cafe. Parang, ano pang ma-ask ko? Mura. Anong i-ask ko?
Medyo malayo yun lang talaga siya, no? Yung bus lang papunta dito, medyo malayo. But I'm telling you, it's so worth it. And if you can stay more days, I would highly recommend na stay more days. Although I understand, some of us wala naman talagang maraming days. So minsan nagstay lang kayo 2 days, 3 days. If you can stay a week, better. Better. Ang ganda. Yung mga ganitong views dito ka mapapakanta ng mga these are the moments I thank God that I'm alive. Thank you for this life, Lord. These are the moments I've been waiting all my life. I've got all I've waited for and I could not ask for more. Diba? Ano pang hihilingin mo? I could not ask for more. With this kind of view, with the peace of mind that I have, ang sarap ng egg coffee. Ano, wala na akong i-wish. Ang wish ko lang sana magstay pa ng longer dito. Hindi. Joke lang, meron tayong kailangang puntahan. And yeah, wish ko lang of course happiness to everyone, good health for me and for your family and for every one of you guys, and more blessings to all of us. So yan guys, lakarin pa natin. Di ba, tignan nyo, ang ganda lang, chill lang ng mga tao dito. Oh. Ang tahimik niya lang. Ito yung mga magaganda no? Yung mga hindi siya masyadong puntahan ng tao, hindi siya masyadong sikat, pero ang ganda. Oh my God. Wow. Ngayon, pwede rin kayo yun. Ayoko umalis, pero kailangan rin pumunta sa Moana Cafe. Sige na nga, tara. Punta tayo sa Moana Cafe. Kasi magsasara na sila hanggang 7 lang daw yun eh. Taray guys, merong pickleball club, no? Nakarating na pala dito sa Sapa ang pickleball. Shout out sa mga trentahen na ngayon ay pickleball it's life, di ba? Gusto ngayon yung pickleball, wala lang talaga akong oras. Kung may oras lang ako kay di ba? Gusto ko rin mag-pickleball. Pero yung mga Gen Z na mga, sabi ng mga Gen Z kong friend, kapag mayaman ka, tapos Gen Z ka, tapos nagpi-pickleball, ay, mali. Kapag Gen Z ka, tapos nagpi-pickleball ka, mayaman ka. Ganun daw yung trend nila sa mga Gen Z. Pag nagpi-pickleball ka, mayaman ka. Pero sa ating mga trentahin, normal lang yan. Pag nagpi-pickleball ka sa atin, ibig sabihin, nasa 30. Hala, wait lang. Lumagpas yata ako. Ayun na guys, nakita ko na Moana Sapa. Pero dito pa yung entrance nun. Guys, dito tayo sa Moana. Pero meron ditong entrance. Pero may ay hanggang 7 pala sila. Oh. From 7 a.m. to 7 p.m. Okay, magkano? 90,000 daw per person with 1 coffee or 1 soft drink. Okay. Okay guys, entrance fee is 90,000 dong, pero may kasama na siya na 1 drink. Mawawala na naman. Huwag nating walain, baka mawala na naman. Yan, medyo maraming tao kasi famous na tourist spot to. Pwede kayong kumain-kain dyan kapag mamaya makuha nyo yung kape. Pero before ko i-claim yung kape, mag-explore muna tayo. Wait lang, itatago ko na ng maayos to, baka mahulog na naman. Although hanggang 7 p.m. sila dito, I recommend punta kayo before gumabi. Kasi pag gumabi, di nyo na makikita yung view. Famous ang Moana for like photo spots. Ganun kung gusto nyo mag picture kasi marami ditong mga, like this one, parang sa Bali, no? Meron din, and famous din yung nagpa-piano doon. Pwede kayo mag-piano yung piano. Meron ba nito dati? Hindi ko maalala kung meron nito dati yung pagpunta ko. Tapos, ayun si Moana, oh. Hi Moana, good to see you again. Kailangan natin pumunta dito sa Moana kasi sa lahat ng mga Disney princesses, hindi ako si Cinderella, hindi ako si Snow White, or hindi ako si Aladdin and Jasmine. Ako si Is a light, is a sky, is a sea, it calls me. Parang kambing ka na, bi. Mic test. Is a light, is sino po? Wait lang, mamaya na ako kakanta. Meron tayo. Ay, sige po. Mag-hi ka na sa video ko. Hi! Hi po. Hi, Marvin! Ako guys, take to. Nahiya ako kumanta. Meron pala Pilipino dito. Lalayo lang ako, baka marinig nila yung aking golden voice. Pag kumanta ako biglang, tsk, umikot yung chair. Golden buzzer. Mic test. I've been living at the end of the island as well as I can to remember once and unless you know why. Every step I take, every move I make, every move you take, I'd like to see. It's a light, it's a sky, it's a sea, it calls me.
Parang kumakambing talaga sa me. No one knows how far it goes, Bimbi. Sorry. Alam, by the way, speaking of Bimbi, si Miss Crazy. Hi, Miss Chris. Pinalo ako ni Miss Chris Aquino sa Instagram. Hindi mo kaya. Miss Chris Aquino, if you're watching my vlogs, it's such an honor, but can I just use your... I'm sorry. Hello po, Miss Chris. Oo nga. Hindi ko alam kung na mali lang siya lang pindot. Pero finalo ako ni Miss Chris. Hindi niya naman tinanggal sa following niya. Hanggang ngayon, pina-follow niya naman ako. So, Miss Chris, we're like friends ha. Best friends. Charit. Proof baka sinabi niyo nagjo-joke lang ako. O Miss Chris Aquino, naka-blue check yan. Punta kayo sa following. Ito, dito. Hindi ko mapindot. So, pina-follow tayo ni Miss Chris. O, ka-level na natin yung iba niyang pina-follow sila. Miss Sharon Cuneta, sila BTS, sila Mas Ann Curtis, Erwan, Ariana Grande, Miss Chris. Kung namalimang kayo ng pindot, please lang wag yun ang tanggalin, ha? Para magkaka-level naman kami nila, Ariana Grande. Wait lang, daming Pilipino, naiya ako. So yan, may pila dito kung gusto nyong mag-photo spot. Dito sa parang Bali inspired, meron niyang pila. Yan dito, di ba? So sobrang popular niya kasi ang dami niyang famous spots for taking photos. So kung mahilig kayo mag-picture-picture, then this is a good spot. Kasi ayan, meron silang swing dito kung gusto nyong ayan. Ay, may dalawa pala. Ayan pa doon. And then dito, para kayong angel. Parang hindi ako bagay dyan. Sorry. Joke lang, Lord ah. Ayan. Ayan. Di ba? Ang gaganda ng mga spots. Tapos, ayan, may mini glass bridge din sila dito. Pero nagpunta na tayo sa malaking glass bridge. Pero ayan, kung gusto nyong mag-walk dyan sa may glass bridge. Ayan, ang ganda rin ng dalawang bridge na yan. Tapos, hindi na ako para makipag-agawan sa pila. Kung may kasama ako, kaya naman. Pero pag mag-isa ako, magsa-set up ko lang tripod. Tapos pila. Guys, wait lang ha. Tapos tatakbo-takbo ako. Tapos kiklik ko na naman. Di ba nakakaya? Okay na. Okay na tayo na may vlog ako. Kasi kung gusto nyo dito, tiis-tiis lang kayo sa pila. Mabilis lang naman siguro yan. Yan sa kamay, ayan, very iconic din itong kamay dito sa may Moana Cafe. Oh. Dami nagtatagalog dito, no? Sobrang sikat din itong Moana for Filipinos eh. So, usually kapag ito fancy pan, ito marami kayong maririnig na ito Tagalog. Or Sapa in general. Sa totoo lang, dami Pilipino sa Sapa, no? Naging ano na siya, naging trending, parang ganun. May gusto kong ibang word, hindi ko mahanap pa. Sa vocabulary ko, medyo limited lang kasi, wait lang, kalkaling ko lang. Naging booming. Basta yun, parang naging something. So, bakit ako, dito talaga yung pinaka tourist attraction dito sa Sapa. Yun. Kita niyo yan? Yan siya. Sorry. Pero yan siya. Yung mga tao pumunta dito because of itong classic salamin na yan. Di ba? Meet my twin. May dyan sa may salamin, pipicture ako kayo. Yan. Pero sobrang cute dito sa mga, especially kapag mga friends kayo, barkada, no? Ayan, no? Mga goals. Ano nga ba yun? Mga shot goals. Ayun guys ha, marami dyang mga photo spots. So huwag nyo nga kalimutan. Magpa-photo lang kayo dyan sa lahat. Pero ngayon makakain muna tayo. Baka mawala na naman yung papel. Meron naman silang mga extra food dito. Kung aside from the coffee, parang gusto ko rin bumili ng extra. Kasi hindi pa tayo kumakain for today actually. Ang kinain ko pa lang today is egg coffee. Ayan. Meron silang mga ganito. Cheese. How much is the sausage? Ay, guys, ito pala yung kanilang menu. So, fries, 50, sausage, 30, mozzarella stick. Sige. Ay, ito na lang, mag-combo-combo na lang tayo. So, meron silang, ito lahat na, 120 fries, sausage, saka mozzarella. Sige, ito tayo. Hey guys, follow nung din mo. Follow din sila sa YouTube. May YouTube ka? Wala pa? Wala pa po. Wala pa, Soon. Hello. Hey guys! Ito ba? Hi ate! Bye-bye! Bye-bye! So guys, ito yung order natin, no? 120,000. So, mga 250 pesos probably. Mozzarella, fries, and then sausage. Tapos, umakit ako dito sa parang puno. May kainan dito sa taas. Ayun lang si Moana, Tapos meron dito magdan. Akyat lang kayo. Okay.
Cheers, first meal of the day. Nalipasan ako ng gutom. Sorry. Maulan kasi kaninang umaga, so tinatamad din ako lumabas. Walang pagkain. Cheers. Init. Ito yung free drinks, no? Pwede kayong magkape or mga ganito. Ito yung nag-claim ako ng free drinks. Cheers. Sakto lang. Okay naman, kasi gutom ako. Pero okay lang. Normal taste. Okay guys, so after natin sa Moana Cafe, balik tayo sa town center, no? Ang gawin natin? Massage. Magpamassage. Very tito. Magtingin-tingin tayo ng mga stores. Baka may mga mabili tayo doon. Sa mga shopping nila. Wala na akong cash eh. No, I don't have cash anymore, but yeah, this is for you. That's okay. Medyo mabagal yung internet dito sa may Moana banda. Hindi ko ma-research kung... Sige, kuya, daan ka muna. Hindi ko ma-research kung walking distance ba yung... Pero feeling ko walking distance kasi nung nag-grab ako kanina, malapit lang eh. So, lakarin ko na lang. Wala akong mapa. Pero feeling ko naman walking distance. Ba't kaya nawala yung signal ko? Ayan guys, nagka-internet na ako. Ang layo pala. 17. Sige, 17-minute walk. Pag taxi, pag motor 6 minutes lang. Pero sige, kaya ko naman, hindi naman mainit. Ang kalaban ko lang naman sa paglalakad pag mainit. Kasi pawis na pawis ako, ang pangit sa pakiramdam. Pero pag hindi ako pinagpapawisan, lavarch. Sige, so naglakad ako, no? Pupunta dito sa city. Ang ganda kasi ng weather, di ba? Minsan ka lang maka-experience na makapaglakad ng malamig. So, take advantage na natin. Tapos, mas nagets ko na sa, okay. Dati kasi puro kami Grab. Kasi syempre, convenient din naman. Pero hindi ko masyadong nagets yung mga ways dito. Pero, ang liit lang pala ng Sapa, no? Parang pwede mo siyang lakarin. No? So, ngayon mas nagigets ko na, okay, ito pala yung daan. Tapos, paano na yun? Sapa Central Station. Kagabi, naglakad-lakad na ako dito eh. Pagpababa pala yun, Moana na pala yun. Magkakalapit lang actually kung masipag kayo maglakad. Ayun guys, we're back na dito sa center na yun, Sapa Station. Ito yung square, minsan may mga sumasayaw-sayaw dito pag gabi. Sun World. Sign. And then, ito yung globe, tapos dito lang yung lake. Tara sa lake nga tayo, maraming minsan nag-exercise dun eh. Sa sobrang liit lang ng Sapa, minsan nakakasalubong mo yung mga nakasabay mo sa bus. Tapos yung mga nakita kong mga subscriber kagabi, parang, Uy, dito ka. Parang na kayong nasa isang community, no? Ang daming Pilipino dito eh. Tapos, if maglalakad-lakad kayo, usually dito sa center, makakasalubong mo lagi yung mga nakakasama mo sa tour, sa bus. Guys, we're back dito sa Sapa Lake. Ang mga ganitong oras, mga 6 p.m. Masarap kasi maglakad-lakad dito eh. Charis, yun ba talaga yung purpose? Actually, ang hirap pag sinungaling. Yung reason kung ba't ako nagpunta dito. Kasi nung mga nakarang araw, pag nakasakay ako sa grab bike, pag dumadaan ako dito ng mga alas 6, ang dami mga nagsisipa. Tapos yung mga nakatopless lang sila. Kung kailan ako nagpunta dito, tsaka naman wala sila. Tinamingan ko nga, wala sa 6:17. Sabi ko, okay, pag 6 dapat nandito na tayo sa lake. Wala. Di nasayang. Nasayang ang itinerary. Minsan nagja-jogging sila dito eh. Wala. Hindi ko umulan kasi today, baka tinamad sila. Baka gusto nila yung maaraw na weather lang. But yeah, since nandito na tayo, ilakad na lang din natin, na. Maglakad-lakad na lang din tayo sa lake. May mga flowers din sila, oh. Kaya appreciate na lang natin. Huwag na tayo maghanap ng wala. Wow, color red. I love it. Wow, may purple. Lahat na lang. Pero ang tagal ng daylight, no? 6:18 na meron pang konting liwanag. Pag winter kayo magpunta, ang bilis gumabi, no? So yun lang yung disadvantage pag winter. Parang ang konti ng daylight nyo. Gumagabi agad siya. Pero ngayon kahit 6, oh. At least nakikita mo pa rin. Kasi pag gabi to, wala na. Madilim na dito. Sapanoy. Okay, check nga natin the Four Seasons. Malapit lang to sa Sun Plaza. Ito Sun Plaza lang dyan, no? Check nga natin mga jackets nila. Kung may makita tayong gusto natin.
Face. Cute din to, pero parang may ganyan na ako. Magkano kaya? May presyo ba? Hindi ko nakikita, masyado mataas eh. Yun yung mga pang winter. Especially kung winter kayo magpupunta dito, pwedeng dito na kayo bumili ng extra jacket kung wala kayong dala. Yun ba yung price? Parang masyado namang mahal kung yan yung price, no? Ay, ito pala. 580 Vietnamese dongs. So, siguro mga 1,000 plus. Okay. Oo nga, 580 din ito mga North Face nila. Mag-try tayo. Wait lang, magsusukat lang ako. Pwede palagay. Ito, kasi lagi na ako naka-black. May ibang kulay naman tayo, orange, para bida-bida. Pang autumn. Oh, in fairness parang ang ganda. Ang ganda ng quality, hindi siya like sobrang nipis. Let me have a look. Or medyo masikip yata ito. Actually, kasyang-kasya pala sa akin. Wow! 1,000 pesos. Gano'n? Parang ganda ng quality. Nagagandahan ako. Tapos guys, detachable pa yung kanyang. So kung gusto ko tanggalin itong hoodie, pwede ko siyang ma-detach kung ayaw ko ng aesthetic na may hoodie, no? Parang gusto ko to. How much ulit? Xin chào. How much is this? 520. 520? Ooh, 520 na lang, oh. 1,000 pesos. Magpapabudol ba tayo today? Guys, meron sila mga coffee dito. Arabica kasi masarap yung Vietnamese coffee, no? So, kung mahilig kayo magkape. Ayun na. Akala ko si Wang Ud. Si Apo Wang Ud. Chocolates. Guys, nagpabudol ako. So, binili ko yung orange na jacket kasi para ibang kulay naman. Parang very, ano lang yung mga jacket yung black, blue. Ngayon naman yung orange tayo. So, 520 na? 520,000. So, mga 1,000 plus. Pero ang ganda kasi ng quality. Yung hindi siya manipis. Yung hindi siya mukhang mamurahin. Alam mo yun? Yung meron sila mga accessories kung mahilig kayo sa mga kung anik-anik. Saka harap na to ng store guys. Hindi na sa dating store. Tumawid ako, tapos ito yung harap na store niya. Iba naman to eh. Okay. Wala, parang gusto ko rin itong green. Parang gusto ko ng makulay na mga jackets lately. Para lutang na lutang sa photos. Not sure kung gusto ko yung green. Pero wala pa akong green na jacket. So, baka pwede naman, no? Bilhin ba natin? Detachable din yung hood. So kung gusto kong tanggalin, pwede. Kung gusto kong... Kasi malapit na magmalamig na panahon eh. Kailangan na natin ng mga jacket dahil Burr month is approaching. How much? 750. 750? No more. 740. 740? Magkano yung 740 guys? 740. 17. Should I buy this? 17. Pero parang bagay, no? Parang na-imagine ka na mag-vlog ka tapos malamig. Hi guys, nandito tayo ngayon sa Switzerland. Binili ko rin guys. Mas mahal yung green pero parang mas maganda rin naman kasi itsura niya. Sabi ni ate 750, tapos sabi ko down 750. Ay 760 yata. Tapos naging 750. Tapos nung magbabayad na ako 700. Tapos sabi niya no 720. Tapos sabi ko 700. Nag-smile lang ako tapos nawala na siyang nagawa. Hindi ako magaling tumawad pero kung yung kaibigan ko to, pag sinabing 750, baka matawaran pa nito ng mga, baka 500 na lang. Hindi ako magaling tumawad. Parang magsasabi lang ako ng konting difference. Tapos pag ayaw niya, sige na nga, go na yan. Actually sabi nila kapag mga jacket daw, maganda mamili dito sa Sapa than Hanoi. So if bet nyo rin mag-jacket. Marami dito actually. Pwede kayo mag-shopping. Okay guys, dinner time na natin. Parang ayoko na mag-isip. Mamimili na lang ako kung anong meron dito. So, marami na naman dito. Tukbay and madaming restaurants. Marami ring tao dito Okay, coffee and cakes. Ito meron din daw, local food daw. Local food. Before.
Pomban. So guys, for dinner dito na lang ako. Malapit lang ko sa Sun World, ayun, Sun Plaza. Dito may park. Ito yung Kong Cafe. Katabi lang ng mga Kong Cafe, Koong Cafe. Hindi na ako nag-isip kung saan ako kakain. So dito, sabi ko dito na ako. Actually, parang more on hot pot siya. So kung may ligay mag-hot pot, yung mga long tables. Pero meron naman silang mga chicken rice na food and mga a la carte food. So sabi ko, okay na to. Medyo pricey lang siya. Parang times 2 compared sa mga gilid-gilid lang. No? Times 2, maybe times 3. Kasi yung mga 50k sa iba, dito 100k, parang ganun. You pay for the location din kasi. Nasa pinaka-center. Yan, ito yung nakikita natin. The Plaza. Wala pa yung in-order ko na chicken rice. So, sinirve na nila to ng few minutes. So, kainin na natin. Baka lumamig masyado. So, appetizer na lang. Or appetizer ba yung omelet? Gusto ko sana siyang i-sama sa ulam. Okay. Sa sausaw yata dito may binigay silang sausawan. So, let's go. Sausaw natin. Cheers. Cheers. Yung sasawa nila parang masyadong maalat na toyo. So siguro, pero ang sarap nito. Nasobrahan lang ako ng alat. Konti lang. Hap. Tsaka mainit kasi parang bagong luto. Pero parang gusto kong kanin dito Kasi itong in-order ko parang, ano nga ba to? Maasim na tsaa. Maasim pero refreshing naman. Guys, dumating na yung ating order. Ang laki pala ng serving. Chicken curry pala yun. Ayan chicken curry. Tapos may salad. And ang laki ng rice. Diyos ko. Okay, parang doble nga yung presyo dito pero big serving din kasi. So, let's try it. Cheers. Cheers, guys. May pagkalasa ng curry ng Pinas pero may distinct taste. Wait lang. Ano yan? Yung curry kasi na din medyo malapot. No? Yung curry nila parang pasabaw. Alam mo yun, parang tinola. Parang tinola na curry. Nasa gitna siya ng tinola and curry. Yung consistency ba ng sabaw. Sa atin mas malapot. Okay. Parang kalasa naman ng curry natin. Pero may distinct flavor. Ang sarap ng salad. Parang may mayonnaise pero parang may balsamic vinegar din na medyo maasim. So guys, kakatapos na natin kumain, no? Diyan lang sa mga restaurants dito. Medyo pricey talaga kasi nasa center siya. So, ang binayaran ko was 450,000. Wow, kung peso yun, no? 450,000 dong. So, mga 1,000 pesos. Tapos, okay lang. Parang feeling ko may mga iba pa akong nakain dito na mas masarap. So, ay, hello po. Hi! Hi! Dito sa vlog. Ata na picture tayo. Nakakatawa na may mga nakita natin. But yeah, umuulan na naman siya guys dito. So, actually parang 4th day ko ngayon, bukas 5th day ko, hindi na ako mag-vlog guys kasi magta-travel na lang naman ako. So, HK bus line pa rin kung anong sinakyan ko na bus, yun pa rin yung sasakyan ko pa uwi. Tapos meron din silang hotel pick up. So, ipipick up na nila ako sa hotel dito. Tapos mga 6 to 7 hours going to Hanoi. Tapos from Hanoi, diretso na ako ng airport. Tapos uwi na ako ng Manila actually. Ayun lang naman. So, ngayon, this is our last vlog for Sapa na, no? At paano natin siya i-end? Magkape. Sige. I-end natin yung Sapa vlog with kape na duduguluhan ako kung magko-coconut cafe ba tayo or coconut coffee or egg coffee kasi today na-appreciate ko talagang egg coffee. First time ko siya na-appreciate. Ang sarap kasi dun. So gusto kong i-try dito sa center kung baka ganun talaga yung egg coffee dito sa Sapa. Sige, mag-try tayo ng egg coffee. Pero masarap din kasi coconut coffee. Sige, egg coffee naman. Guys, i-try naman natin si Koong. Ayan. Koong Coffee. Katapat lang siya ni Kong. Ayan. Ito si Kong Coffee. Cafe pala. Kong Cafe. So, what is that? Do you have egg coffee? No. Oh, yes. Yeah. 1 egg coffee. So, guys, dito naman tayo sa kabila, no, sa Koong Coffee. Nung last night, doon tayo sa harap sa Kong Cafe. Maganda rin dito sa Koong kasi maganda yung view nyo. Ayan. So, nandito ako sa may second floor. Ganyan lang yung area niya, di ba? Parang meron din siyang overlooking na view dito. Tapos kita nyo yung mga maiilaw na parts. Pati yung kanyang katapat na Kong. Ayan.
Ano guys, parang merong, anong tawag doon? Yung parang nanonood kayo ng sport, group watch, tsaka doon din sa kabila. Ang iingay nila, parang pag nakaka-score siguro, feeling ko nanonood sila ng football. Di ba yung Vietnam ngayon, medyo sumisikat din sila sa football. So I think nanonood sila ng football, tapos pag nakaka-score yung Vietnam, nagsisigawan sila. Nakakatuwa. But yeah, I think this is how we're going to end our Sapa adventure. Oh my gosh, parang na-inlove ako sa Sapa. Mas lalo ako na-inlove sa Sapa sa trip na to. And then yung mga nakasalubong ko pala kanina, nagtatanong sila, Marvin, paano ba mag-vlog? Parang ang sarap ng buhay ng vlogger and parang hindi na kayo magtrabaho sa corporate, alam mo yun, para makapag na travel na lang. I don't know why, actually may mga tao din na nag-i-email sa akin or nag-message sa Instagram na, Marvin, paano mo mag-vlog? How do you start? I don't know. Totoo lang, I don't know kasi wala akong masterclass for that. Wala akong, alam mo, parang feeling ko kasi hindi siya something na may formula. I don't know kasi iba-iba yung atake ng bawat vloggers eh. Hindi ibig sabihin ng yung formula ko mag-work sa'yo. Yung formula ng ibang vlogger, hindi rin necessarily mag-work sa akin. So, my suggestion is, just start. Di ba? Just start and see if it's for you. Baka hindi naman para sa lahat yung pag-vlog eh. Maybe lahat gusto mag-vlog or maraming gusto, pero hindi lahat para sa pag-vlog. But you wouldn't know unless you start, di ba? Just start and then don't listen much sa noises outside kasi minsan kapag yung mga kaibigan mo, ano ba itong ginagawa mo? Para akong baliw, mga ganun, di ba? Parang minsan you doubt yourself because the people around you are also doubting. But I'm telling you, the people who will support you, the people who will see your potential are the strangers. Ako din naman, parang wala naman akong kaibigan na nagsabi na, uy, ang galing-galing mo, uy, mag-vlog, uy, bagay ka maging vlogger. Wala. Parang it's always the strangers who will believe in you, who will see your potential. So, just put yourself out there. Kasi maybe walang nagsasabi sa'yo na mga kaibigan mo. Maybe walang motivation na nanggagaling from your circle. Sometimes, you have to put yourself out there and see what the people will tell you, di ba? If sasabihin ng mga tao na, oh, ang galing mo, then maybe you have a potential. If not, maybe you can try to improve, no? Wala akong masterclass for that actually. Wala akong secret formula. Just put yourself out there. Just be consistent. Kasi ang daming nag-YouTube, ang dami ko na rin nakitang mga friends na sinabihan ko, pero walang nagiging consistent. You really have to be consistent. Lahat kasi nag-expect na pag nagsimula ka ngayon, next month, may improvement ka na, next year, kumikita ka na. Like, it's not that easy. It's not that easy. Parang it took me how many years before ako mag-monetize. It took me how many years before ako kumita. Pero ang daming years na nag-upload lang ako pero wala akong kinikita. Alam mo yun? It's just that kailangan gusto mo talaga siya. And I always say this, if your main motivation is money, you're not gonna succeed. Ako na nagsasabi sa'yo, if your main motivation is money, mapapagod ka. Kasi ilang years na hindi ka kikita, tapos wala namang balik to, ayoko na. Dapat talaga gusto mo. Kung gusto mo yung ginagawa mo, like masaya ka, kahit feeling ng ibang tao cringe ka, pero kung gusto mo talaga yung ginagawa mo, you will pursue it. You'll continue what you're doing. Kasi kung mababaw lang yung kagustuhan mo, like gusto mo lang kasi in or what, pag may narinig ka na outside noise, magkukwit ka kaagad, no? And stick to yourself. Stick to who you are. A lot of people will try to change you, but I'm telling you, the right audience will appreciate kung sino ka. The wrong audience will always have something negative to say about you. They'll always have something na i-change ka, but don't listen to them because the right audience will subscribe to you and the wrong audience will just keep hating on you. So just be authentic, just be who you are and just enjoy the journey. Hindi ko alam, wala akong specific formula to that. Just be consistent, just put yourself out there and let's see if what will happen, di ba? Okay guys, dumating na yung ating egg coffee. Ay, ang init pala. Ang init. So, yan. Egg coffee. Ito yung kanilang version ng egg coffee ni Koong naman. So, let's see kung masarap ba talagang egg coffee ng Vietnam or very specific lang dun sa nakain. Oh, foamy. Oh. Okay. Haluin nga natin. Wow. Smell very eggy, creamy. Actually, wait lang. Ihalo natin siya sa mismong kape. Okay, mas na-appreciate ko ang egg coffee sa trip na to than previously. But I would still say na mas masarap pa rin yung na-try ko na egg coffee kanina. Yun pa rin yung best ko. Ito, I'll rate this maybe 8.8, something like that.
creamy, pero nakukulangan ako sa kape. Parang feeling ko puro lang siya cream. Hindi ko masyadong, kanina kasi parang perfect balance of cream, creamy. Masarap din yung cream nun. Tsaka yung, hindi cream yung tawag doon. Ang tawag doon parang egg something. Yung egg na mixture na yon. Tsaka yung coffee. Ito, so-so lang. To be honest, so-so lang to sa akin. Parang mga 8 nga lang yata. Iba pa rin yung standard nung kanina. So if egg coffee, yun pa rin yung number 1 ko yung kanina. So I think that's it, no? I'm gonna end lang. Dami ko nang sinabi sa vlog na to. So I think I'm just gonna end this vlog, no? Maraming salamat sa pagsama sa akin sa Sapa. Bye-bye, Sapa! I'll see you again next time. So thank you guys for watching. Sa next vlog natin is Hoi An ba or Danang? Nalimutan ko rin yung itinerary na yun. So magdadanang kami or Hoi An for the Cloak Creator Awards. So matagal din yun guys, 8 days. 8 days kami magta-travel with different content creators. So magta-travel kami from Danang, Hoi An, and then Pho Quoc. So yun yung mga abangan nyo sa mga next nating vlog dito sa Vietnam. Pero uwi muna ako sa Pilipinas bukas kasi sabay-sabay kaming aalis ulit ng Vietnam, no? So maraming salamat. I'll see you again on the next one. Bye-bye!